Bagong-bagong balita, nirelieve muna sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Director Winston Casio. Sa memorandum na pinirmahan ni PAOK Executive Director Gilberto Cruz, sinabing sangkot si Casio sa isang insidente ng mistreatment o maling pagtrato sa isang Pilipino habang nasa raid na isang BPO sa Bataan nitong Huwebes. Ang video ng insidente kumalat din anya sa social media platforms. Pinagpasa rin si Casio ng written explanation kaugnay nito sa loob ng 24 oras. Effective immediately ang suspensyon at tatagal hanggang sa matapos ang investigasyon. Sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB, humingi ng paumanhin si Casio. Anya, nadala siya ng emosyon matapos umanong murahin at hindi igalang ng Pilipinong tauhan ng BPO ang isang taga-PAOK. Pinapili raw niyang tauhan kung kakasuhan niya o tatanggap na lang ng sampal. Inamin ni Casio ang kanyang pagkakamali. Admittedly, mali ako doon. Kaya sabi ko nga po sa aking explanation letter, I'm willing to subject myself to any repercussions, consequences of my action. Dahil umano sa mistreatment sa isang Pilipino sa niraid na BPO sa Bataan, nirelieve nga sa pwesto si PAOK spokesperson Winston Casio. At sa puntong ito, kausapin natin mismo si relieved PAOK spokesperson Winston Casio. Salamat po sa pagpapaunlak sa panayam. Maraming salamat din po, Rafi, for giving me the opportunity to air my side. Nanggaling na po mula sa inyo. Ano bang nag-joke sa inyo kaya nyo nagawa itong pananampal? Alam nyo, nung October 31, yun yung kasagsagan ng operation namin doon sa Bagak. Nang around 10, between 9:30 to 10, yung mga Pilipino po ay papauwiin na ho namin kasi 950 po sila lahat. Hindi ho namin sila kayang i-secure ng ganong karami ng matagal, di ho ba? So nung nalaman na po ng mga Pilipino na nandun sa isang building sa may cafeteria na sila po ay papauwiin na, naging raucous po sila, sobrang ingay and so on and so forth, to a point na may bastusan na pong nangyayari. So nagrereklamo yung iba mga media na nababastos sila, ng mga Pilipino and so on and so forth. So may pinapunta pa ako doon na staff natin ng PAOK. Bumalik yung bata, sabi sa akin, sir, dinirty finger po ako doon at pinagbumumura po ako ng FUCK nung isang mama doon. Then pagpunta ko doon, sinalubong ako ng mga media, sir, ang babastos ng mga batang ito, sabi ng mga media na nandoon. Ang babastos ng mga Pilipino daw, papakawalan na nga, ng bastos pa. So, na-identify naman yung mama na nag-dirty finger at saka nag-mura doon sa aming staff. Then, pinaliwanagan ko siya. Sabi ko, pare, ang binasos mo rito, hindi lamang yung bata, hindi yung staff, hindi lang ako, bilang direktor ng PAOK. Ang binasos mo rito, yung opisina namin. Itinuro ko pa yung logo ng aming opisina. Ito yung binasos mo, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang presidente mismo. So, sabi ko sa kanya, kasuhan ka na lang namin ng unjust fixation para matapos na ito. So sabi niya, sir, wag naman po. Sabi ko sa CIDG, dali mo na ito sa CIDG doon para maproseso natin. Nakiusap siya na wag na. Aminado ako, ang pagkakamali ko rito is I tried to mediate between the two. Hindi mali ang mag-mediate ka between the two. Ang naging solusyon ko doon sa mediation yung mali. Sabi ko, okay, kakasuhan ka pa ba namin ng unjust fixation? Sabi niya, sir, inaamin ko naman na mali ako. Wag na lang po. Then sabi nung staff ng PAOK, sir, pag-usapan na lang natin kung ano man yung pwede natin gawin para hindi na siya makasuhan. Kawawa din naman. Yun ang word na ginamit ng staff Kawawa din naman. So, ang pagkakamali ko rito, I went overboard. No? Okay. Aminado ako rito, I went overboard. Sabi ko, sige, wala nang kaso. Bigyan na lang kita ng mag-asawang sampal para tapos na. Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng mga oras na yun? Para tapos na. Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng video ng mga oras na yon? Hindi ho. Pero bidatasip may video man o wala, Rafi, mali talaga yung ginawa ko. Aminado ako doon, I went overboard. Hindi dapat ginagawa yon, no? Kasi parang street justice yun, para mabilisan and so on and so forth, wala ng kaso-kaso, sampal na lang. Mali naman yon kahit saan angulo mo tingnan. Right there and then po ba na-realize nyo? Pag-usapan ng ibang bagay pa doon. Right there and then po ba na-realize nyo na mali yung inyong ginawa? Yeah. So, I talked to the person. Sabi ko, okay, tapos ito, wala na tayong pag-uusapan pa. Pero sana, hindi na maulit ito para sa amin. Hindi na rin maulit ito. Then, but I did not apologize to the person, no? Kasi nasa kasagsagan kami ng operation. Ang akin lang ma-resolve yung
that particular situation right there and then. Pero sa ngayon po, mag-apologize po ba kayo sa kanya? Doon sa tao, I'm always willing to apologize to the person. But then he should also be man enough to accept na yung ginawa niya ay may mali din. So, Okay. ako mag-apologize, but he has to accept the responsibility na binastos niya po yung opisinang nire-representa namin nung staff na kanyang minura at saka minidal finger. Opo. Linawin ko lamang po, bukod sa pagiging spokesperson ng PAOK, relieved din po ba kayo sa iba niyong duties dyan sa PAOK? I am now technically confined. Parang kung sundalo ka, confined to barracks ka. Meaning to say, administrative status po ako ngayon. So, hindi muna ako mag-engage sa activities while waiting for the results of the administrative investigation that I am subject to. Meron po ba kayo mensahe sa mga nakapanood ng video ito at bothered sa inyong ginawa? Una, syempre, I have to apologize. I have let them down, so to speak. Sa sobrang eager beaver natin na matapos ang problema ng scamming, walang amount of disrespect or whatever amount of provocation ang mag-justify doon sa ginawa ko. So rest assured that what happened was a personal mistake and it does not in any way reflect on the organization that I represent, Rafi. Very quickly po, ito hubang unang pagkakataon na in your words, binastos ang inyong mga tauhan sa isang raid na ginawa po ninyo? Hindi po. Halos lagi naman po, nababastos naman po kami. Nagkataon lang ng mga panahon na yon, hindi ko talaga nagustuhan yung middle finger. The usual na mga pambabasos lang, yung mga salita, yung mga ganyan, mga glares. Pero at the end of the day, walang justification talaga, Rafi. Yun na lang talaga kahit anong sabihin natin, kahit matindi yung pambabastos, yung reaction ko doon sa incident, mali talaga yon. No amount of justification can justify that. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you po. Si Relieved PAOK spokesperson, Winston Casio.